Hindi na talaga maikakaila na kapag usapang mga record at tagumpay sa mundo ng boxing, palaging kabilang sa unang binabanggit ang pangalan ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sa dami ng kanyang naabot, natural lang na lagi siyang nasasama sa diskusyon kung sino ang tunay na greatest of all time sa sport. Pinakatumatatak sa lahat ay ang kanyang pagiging 8th Division World Champion, isang tagumpay na hanggang ngayon ay nananatiling hindi pa rin napapantayan ng kahit sinong boksingero sa kasaysayan. Maraming fans, boxing analysts, at maging kapwa niya fighters ang kumbinsidong halos imposibleng higitan pa ang ganitong klaseng achievement dahil hindi ito basta-basta naaabot. Hindi lang ito usapin ng talento, kundi kombinasyon ng timing, tibay ng katawan, disiplina, at mahabang pananatili sa rurok ng sport. Maging ang Japanese boxing superstar na si Naoya Inoue ay minsan nang nagpahayag na wala siyang intensyong pantayan o lampasan ang pagiging 8th Division Champion ni Pacquiao. Para kay Inoue, kakaiba si Pacquiao at hindi normal ang landas na dinaanan nito upang maabot ang ganoong level. Ganito rin ang pananaw ng dating world champion na si Keith Thurman na nagsabing may malinaw na dahilan kung bakit si Pacquiao lamang ang nag-iisang nakagawa nito sa buong kasaysayan ng boxing. Ayon kay Thurman, sobrang hirap ng ganitong accomplishment at si Pacquiao ay isang one-in-a-million fighter, isang klaseng atleta na posibleng hindi na natin muling makita kahit pa lumipas ang maraming dekada. Ngunit mas ikinagulat ng marami ang mismong pahayag ni Pacquiao nang sabihin niyang bagamat napakahirap maging 8th Division Champion, para sa kanya ay hindi iyon ang pinakamahirap na record na kanyang nabasag. Ayon sa kanya, mas mabigat at mas bihira umano ang pagiging world champion sa 4 na magkakaibang dekada. Kung iisipin, may punto talaga ang sinasabi ni Pacquiao. Ang pagiging kampeon sa loob ng napakahabang panahon ay nangangahulugan ng patuloy na pagharap sa mas batang kalaban, pagbabago ng estilo at pag-a-adjust sa pisikal na limitasyon ng katawan habang tumatanda. Kung susubukan nating ihambing ito sa kasalukuyang mga bituin ng boxing, makikita kung gaano ito kahirap pantayan. Halimbawa, unang naging world champion si Naoya Inoue noong 2014. Sa kasalukuyan, 2 dekada pa lamang ang kanyang naaabot bilang kampeon. Para lamang mapantayan ang record ni Pacquiao, kailangan niyang manatiling world champion hanggang sa dekada ng 2040. At kung nais pa niyang higitan ito, kakailanganin pa niyang maghari hanggang 2050. Ganito rin ang sitwasyon ng Mexican superstar na si Canelo Alvarez na unang naging kampeon noong 2011. Ipinapakita lamang nito na hindi lang talento ang sukatan, kundi ang kakayahang manatiling elite sa loob ng napakahabang panahon. Sa kabilang banda naman, kapansin-pansin din ang umaapaw na kumpiyansa ngayon ng dating WBA Super Featherweight Champion na si Lamont Roach Jr. matapos ang kanyang naging laban kontra kay Gervonta Tank Davis. Marami ang naniniwalang hindi patas ang naging desisyon ng mga hurado sa laban na iyon at tila ipinagkait sa kanya ang panalo, dahilan kung bakit nauwi lamang sa tabla ang kanilang sagupaan. Ayon pa sa kampo ni Roach, lalo na sa kanyang ama, wala umano silang kinatatakutan. Kahit pa ang kasalukuyang kinikilalang isa sa pinakamahusay na pound-for-pound fighters na si Shakur Stevenson ang kanilang makaharap. Para sa kampo ni Roach, naniniwala silang katulad ng ginawa nila kay Tank Davis, mahahanapan din nila ng paraan kung paano talunin si Stevenson. Gayunpaman, hindi rin maitago ni Roach ang kanyang pagkadismaya dahil bukod sa laban kay Davis, naniniwala rin siyang ninakawan siya ng panalo sa isa pa niyang laban kontra kay Isaac Pitbull Cruz. Dahil dito, 2 sunod na tabla ang kanyang kinalabasan, kaya mas lalo siyang gutom ngayon na muling makatikim ng malinaw at walang dudang tagumpay.